etong si Panelo na interview mga kababayan, meron siyang nabanggit na napag-usapan nila nitong si Kibuloy 8 months ago, na kung saan mga kababayan dito mapapatunayan natin na hindi talaga son of God etong si Kibulok mga kababayan, dahil meron siyang binanggit na napakahalagang salita dito kay Panelo na inilabas naman nitong si Panelo mga kababayan. Kaya nga aksidente na pinatunayan ni Panelo na hindi talaga son of God etong si Kibulok, dahil kung son of God yan mga kababayan, lahat ng bagay kaya niyang harapin. Kaso nga lang sa pagkakataong ito, nung binanggit na ni Panelo, nagmukhang kaawa-awa at talunan etong si Kibuloy mga kababayan. Ano po, ito panoorin po natin. Handang humarap sa mga kaso si Pastor Apollo Kibuloy kung ipapangako raw na hindi siya ibibigay sa Amerika. Yan ang sinabi ng kanyang kampo. Sa ikawalong araw naman ng paghahanap sa kanya, nakapaskil o nagpaskil ang pulisya ng wanted poster sa mismong bakod ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ipinaskil ng mga pulis ang wanted poster ni Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa bakod mismo ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Pero kaagad itong ipinatanggal ng isa sa mga abogado ng KOJC na nakasagutan pa ang mga pulis. Sa huli, ipinaskil na lang ang mga wanted poster sa labas ng compound. Kaninang madaling araw, muling ginamit ng PNP ang Proton Elic LB8, isang high sensitivity metal detector sa loob ng home. Ay, ito yung isang kagamitan mga kababayan ng ating mga kapulisan na nadidetect yung mga metal dyan po sa ilalim ng KOJC mga kababayan. Kaya nga kung makikita ninyo, napakalaki ng tulong nito eh. Dahil kung meron sila mga iniimbak or mga itinabing armas dyan mga kababayan, mas mabilis madidetect. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Holding room ng KOJC Cathedral para madetect ang mga nakabaon na metal. 8 araw na ngayon ang paghahanap kay Kibuloy sa KOJC compound. Kamakailan, sinabi ng kampo ni Kibuloy na haharapin niya ang mga kaso sa kanya kung gagawa ng kasulatan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya ibibigay sa Amerika. Nek-nek nyo! Diba, kita nyo ang kondisyon ni Kibuloy? Ito, nung nakaraang buwan pa to. I think 3 buwan na ata yung nakakalipas mga kababayan, or 2 buwan yung nakakalipas nung pumutok yung isyong yan na kung saan ang daming kondisyones nitong si Kibulok bago sumuko. At ang isa dyan mga kababayan ay manumpa sa kanya ang ating presidente na hindi siya isusuko sa Amerika. Eh sino siya para panumpaan ng ating presidente? Siya na nga mga kababayan yung nagtatagot puganti sa batas. Gusto niya VIP pa yung pagsuko niya. Ano po mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero sabi ng DOJ, hindi nila mapapangako yan dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Amerika. Kasi obligasyon natin, meron tayong extradition treaty eh. Tama. So, yung sinasabi niya na guarantee, no one in government can give that guarantee, strictly speaking. Sagot naman ng abogado ng KOJC, kung pagbabasihan ng Section 48 ng RA 11479, merong ban o pagbabawal sa extraordinary rendition para sa mga akusado o convicted sa terorismo. Paano pa raw kaya sa kasong human trafficking? It is within the President's power to execute a written document that he will not extraordinarily render Pastor Apollo C. Kibuloy to the... Hindi, Atty. Torion, pinaka-the best dyan, pasukuin mo yung kliyente mo at ipagtanggol mo kung talagang magaling kang abogado. Yun ay kung talagang magagaling kayong abogado. Kasi alam niyo, mapera naman yan si Kibulok eh. Pwede siyang tulungan ng mga kaibigan niya, especially ng mga malalaking politiko, bigyan siya ng magaling na abogado. At saka 'di ba magaling naman daw itong si Torion mga kababayan. Bakit hindi niya kayang pasukuin yung kliyente niya at ipagtanggol niya para makita natin kung hanggang saan yung galing niya para protektahan at ipa-absuelto, ipawalang sala etong mga accusation laban dito kay Kibulok mga kababayan kung talaga na magaling na abogado. Yun ang pinakamainam na dapat niyang gawin. United States of America. It is within his power because a citizen is entitled to the protection of his own president. Sabi naman ng kalyado ng mga Duterte na si Atty. Salvador Panelo, nakausap niya si Kibuloy 8 buwan na ang nakararaan. Natatakot daw itong madukot ng Amerika, kaya tiwala siyang hindi raw ito lalabas ng bansa. Kita niyo mga kababayan, ano yung sinasabi dito ni Panelo?
Ang sabi niya dito, nakausap niya daw 8 months ago etong si Kibulok, mga kababayan. Ano daw yung sabi sa kanya ni Kibulok? Natatakot daw etong si Kibulok na baka dukutin daw ng Amerika. Akala ko ba itinatalaga niya yung kanyang sarili bilang son of God at hawak niya lahat ng kaluluwa ng mamamayang Pilipino. 'Di ba pag son of God ka, wala kang kinakatakutan kahit na sino, kahit na ano pa ang dumating sa buhay mo. Eh di ibig sabihin, hindi ka son of God. Takot ka, duwag ka na harapin yung mga demanda na ibinabato sa'yo at inaakusa sa'yo, lalo na at parami ng parami yung mga demanda na ibinabato sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka talaga son of God. Son of Prat, pwede pa. Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, ayan, mismong si Panelo na ang nagsasabi na etong si Kibulok, mga kababayan, ay talagang isang duwag at takot na takot daw na lumabas dahil nga baka daw dukutin ng Amerika. 8 months before this happened, 8 months ago, nagsumbong na siya sa akin. Sabi niya, alam mo Sal, nagsumbong pa daw kay Sal Panelo. yung mga kaso ko sa Amerika, galit sila sa akin. At ang latest na informasyon ko, i-rendition nila ako. You mean yung ina-abduct, tapos dinadala sa isang lugar, pinapatay nila. Oo, gagawin nila sa akin yun. Kaya natatakot ako para sa sarili ko. That's one reason sa tingin ko ba't ayaw. Oh, son of God. Mga kababayan, son of God natatakot para sa kanyang sarili? Eh akala ko ba, sabi mo, Apollo, Kibulok, akala ko ba, sabi mo sa publiko, especially sa mga tagasunod mo, anniversary pa naman ngayon, mga kababayan, ng KOJC, pakitama na lamang po ko Tapos ganito pa yung maririnig nyo, mga kababayan, na yung pastor nila na talagang pinagkakatiwalaan nila, mga kababayan. Kasi kaya naman sumanib yung iba dyan, talagang dahil sa pananampalataya. Nire-respeto ko yan, mga kababayan. Pero yung pananaw na itinatanim sa utak nila ni Kibulok, na si Kibulok yung daan at may hawak, mga kababayan, ng kaluluwa ng mga tao, talagang eto na yung isang patunay na wala talaga kayong pupuntahan. Wala kayong mapapala kay Kibulok. Bakit? Kasi siya mismo, takot na takot siya para sa kanyang sarili. Sana maintindihan niyo po. Magandang pa-anniversary ito sa mga taga kay OGC na kahit papaano yung iba, maliwanagan sila na yung pastor na sinusuportahan po nila, hindi talaga son of God, kung hindi, isang takot na pastor. Sa dami ng sinabi mo, Attorney Sal Panelo, dito lang talaga medyo tumama ka. Dito lang talaga siya tumama. Nailabas niya yung totoo na nagsumbong sa kanya si Kibulok para itanong, mga kababayan, at ipaalam kay Sal Panelo na natatakot siya para sa kanyang kapakanan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Iginiit ng Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ na violation sa property rights ang umano'y drilling operations sa PNP sa kanilang compound. Sa isang news conference, sinabi ni Attorney Israelito Torion na tinangka umanong kunin ng SWAT team ang scanner sa KOJC compound. Illegal din daw ito sa ilalim ng Article 435 ng New Civil Code. Dagdag ni Torion, unnecessary deprivation of the property rights of an owner din daw ang pagbabawal sa mga KOJC. Sabi dito, sino yung nag-comment? Sabi ni Amolfo Capuli, natatakot sa rendition pero kung haharapin mo ang kaso mo, mas safe ka. Yes, kasi tingnan nyo, mga kababayan, halimbawa itong si Kibulok, nagtago ng nagtago, tapos aksidente na nakalabas ng bansa. Tapos yung mga humahabol sa kanya na sinasabi niya na mga taga-Amerika ay aksidente na nakita siya dun sa isang bansa na pinagtataguan niya. Mas malaki ang posibilidad na ma-rendition po talaga siya. Mga kababayan, yung sinasabi niya na pagka nahuli siya or nakuha siya, itutumba siya, mga kababayan, malaki ang posibilidad na mangyari yon kung sakali na magtatago siya, mga kababayan, at makalabas siya ng bansa. At makahanap siya sa ibang bansa ng pagtataguan. Malaki ang posibilidad na mangyari yon. Ngayon, kung titingnan natin, kung susuko siya, talagang alam ng taong bayan na etong si Kibulok, mga kababayan, talagang isinuko na yung kanyang sarili sa kamay ng batas. So, mas protektado etong si Kibuloy pagka sumuko siya. Kesa naman, yung magtatago siya at mababalitaan na lang natin na yun, naitumba na pala, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. JC members na pumasok sa kanilang katedral. There was no legal ground for the SWAT team. Why? SWAT team can only be invoked pursuant to the PNP Memorandum Circular if there is a need for lethal force to be employed. There was no terrorism action here, no kidnapping, no murder reported, so therefore there was no reason for SWAT team to enter.
Wala ngang kidnapping pero may human trafficking naman. Yan ang problema mga kababayan. Wala ngang ganyang klase ng mga krimen na binabanggit nitong si Torion. Pero may natagpuan naman dyan at may na-rescue naman na hinihinala or alleged mga kababayan na biktima ng human trafficking. So ngayon kung titingnan natin mabuti, talagang may karapatan mga kababayan na umenter dyan yung ating mga SWAT. So ngayon mga kababayan, napakaliwanag naman. Naayon po dito kay Panelo, nagsumbong sa kanya si Kibulok at natatakot daw ito para sa kanyang sarili. Mga kababayan. So ibig sabihin sa lahat ng mga taga kay OJC ngayon pa lang magising na po kayo na hindi talaga etong si Kibulok mga kababayan tunay na son of God gaya ng ipinapaliwanag sa inyo at itinanim sa utak ninyo nitong si Kibulok. Ito po talaga ay maliwanag mga kababayan na son of rat. Ano po at takot na pastor dahil hindi kayang harapin yung mga demanda na ibinabato po laban sa kanya. Buti pa nga sila Ila de Lima. Nung tinaniman mga kababayan, di umano ng kaso nung Duterte administration, nung panahon na itong si Digong mga kababayan, talagang hinarap niya at talagang nagpa-aresto pa siya mga kababayan hanggang sakita nyo kung ano yung naging resulta ngayon. Okay, etong si former Senator Leila de Lima, ayos, naabswelto. Yung na-acquit mga kababayan, yung mga itinanim na kaso laban po sa kanya. So ngayon, kung titingnan natin, buti pa nga yung babae. May lakas ng loob na harapin yung mga demanda na itinanim laban sa kanya. Samantalang yung pastor na piling untouchable mga kababayan hanggang ngayon, takot na takot humarap sa mga demanda laban po sa kanya. So kung titingnan natin, mas matapang pa si de Lima kaysa dito kay Kibulok.